Matthew chapter 24. Ito palaging ginagamit itong verse na to. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then, ito na, shall appear the sign of the Son of Man, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Kailan yun? After the tribulation. No, makikita nila yung anak ng tao coming with power and great glory. Again, after the tribulation ito. In the book of Zechariah, ang sabi doon mga kabay ko, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives. Sa araw na yon, aapak ang kanyang mga paa sa Mount of Olives. So what will happen? They will move. Yes, isipin mo yung mga bundok. They will move toward the north, halfway toward the south. Isipin mo yung bundok, yung kalahati pumunta ng norte, yung kalahati ng bundok pumunta ng south. Ay katakot-takot yun na tawag dito, na lindol. Bakit siya mahahati? Yung kasi yung panahon na yung paa niya aapak doon sa Mount of Olives. No? Kung maalala ninyo, yung binanggit ng dalawang anghel. Yes, po. Okay? Nabanggit ko na ito dati, di ba? Mga apostles, nandun sila sa Mount of Olives, and then, ang Panginoon, inagaw. Apo. Isa yun sa binanggit natin sa mga inagaw na. No? At sabi ng anghel, kayong mga taga-Galilee, why do you stand up gazing? The same Jesus, which is taken up from you, Apo, shall so come in like manner. Ito yung babalik din siya in like manner. Ano yun? Ito yung pag-apak ng mga paa niya. Saan? Doon sa Mount of Olives, doon siya umangat eh. Doon din siya babalik, kaya nga in like manner. Sinabi na yan ni Zechariah. No? His feet shall stand in that day upon the Mount of Olives. Okay? Sabi pa nga dyan sa verse 5 is, and you shall flee to the valley of the mountains, for the valley shall reach, maraming paliwanag dyan, and the Lord my God shall come. So yung binabanggit dyan and the Lord, Jehovah, Elohim, and the Lord my God shall come, and all the saints with thee. Sino yung babalik? The Lord, my God. No? Yes. Ang babalik, ang Panginoon, yung Jehovah, Amen, ang Diyos, kasama yung mga saints. So, sino yun na Panginoon, Jehovah, na Diyos, na darating daw? O, di ba, wala namang iba rin kundi ang Panginoon eh. Amen. Siya yung babalik. Ang Panginoon, siya yung Jehovah. Siya yung Diyos. Wala naman. Yeah. Inihintay natin yun, yung pagbabalik niya na yun. Ito yung, sabi ko nga kanina, ito yung kaguluhan na to eh. Gera na ito. Pero saan po pala yung Mount of Olives? Ngayon ko lang po na Ay, malapit yan sa Jerusalem. Doon rin yan sa Israel din. Doon siya bababa. Not anywhere else, doon siya bababa. Hindi sa Pilipinas, hindi sa kung saan pa man, doon siya bababa. Kasi sinabi na ng Bible yun eh. Okay. His feet shall stand at Mount of Olives. Tapos pag-apak niya doon, yung bundok mahati. Tama. Matinding, tinatawag na matinding paglindol ang magaganap doon. Maraming mamamatay doon. No? Lindol yun. Maraming mamamatay. Sinabi na ng Bible. Iba pa doon sa lindol, gera na yun eh. Lahat ng mga armies magpupuntahan doon sa Jerusalem. All nations shall be gathered against Jerusalem to battle Jerusalem. Lahat ng bansa nakikipaglaban doon sa Jerusalem. Yes, po. Sinasabi na rin yan ng Panginoon na ilalagay sila doon sa Megiddo, no? The place called Megiddo. Kaya nga doon natin kinuha yung Armageddon or Armageddon. Paano ba i-pronounce yan? No? Doon maglalaban. Isang valley yan doon sa Israel. Ito yung Jerusalem. Pa-north pa ng Jerusalem konti. Andoon yun, yung valley doon ng Megiddo. Medyo flat yun siya, flat land. Doon daw yung tinatawag na paglalaban-laban doon. I will gather all nations against Jerusalem to battle. Hindi pa nangyayari yon. Yes po.
Kasi meron kasi nagsasabi na nangyari na yan Nangyari noong 70 AD. Noong 70 AD, Roman army lang yung pumunta doon. When Jerusalem was destroyed, was ransacked, they were ransacked by the armies of Rome. Rome. 70 AD, nawasak yung History. templo. Yun yung templo ngayon, I mean yung ano, dingding, Yes po. wall, Yes po. yung Jerusalem wall ngayon na doon nananalangin yung mga Hudyo, magsisiksik sila ng mga prayers sila, sisiksik nila doon, kaganon-ganon sila doon sa wall na yon. Yun na lang daw yung natira, no? Wall. It was destroyed in 70 AD by nung pumunta doon yung Rome when the siege of Jerusalem by Rome, no? Pero yung sinasabi ng Bible is He will gather all nations. Lahat ng bansa pupunta doon. At marami pa tayong, tatalakayin ko naman pala yan doon sa gitna. Pagkatapos ito, yung gitna, yung mangyayari. Kasama ito doon sa mga tatalakayin ko, yung mga bansa magpupunta doon, magigera-gera doon. Na hindi pa nangyari noon. Ito kasi binabanggit ngayon is all nations. Ibig sabihin lahat ng bansa. Lahat. All nations. Union of nations na magigera doon. So, that's why naniniwala tayo na ang pagbabalik ng Panginoon mayroong normal times, no? Eating, drinking, tapos basta maging handa tayo, no? Kasi anytime. Ngayon, kung hindi man tayo magkakasama, bakit tayo naniniwala sa dalawa? Kasi ganito yan. Pag inagaw din ng Panginoon yung church, no? Sa panahon natin, no? Of course, hindi naman lahat ng madadala eh. Doon lang sa mga tumanggap sa pagliligtas ng Diyos. Yes. Those who put their faith in Jesus Christ. Those who repented of their sins. Hindi lang basta nanampalataya. Kasi sabi kasi ng marami manampalataya. No. You put your faith in Jesus Christ and then you repent of your sins. Except you repent, you shall perish. Bible yan. Yes po. Kaya kailangan ng pagsisisi. No? Hindi pa pwedeng maniwala ka lang. No? Tapos patuloy. Hindi pwedeng tatawag ka lang, tumawag ka lang sa Panginoon, maliligtas. Oh. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not cast out demons in your name? Ito, mga mananampalataya ito, ginagamit ang pangalan ng Panginoon eh. Pero sabi ng Panginoon, I never knew you. So, yung nanampalataya sa Panginoon, nagsisi sa kasalanan, and then, of course, after mo magsisi, paano ka nga ba patatawarin? Paano aalisin ng Diyos ang kasalanan mo? No? Magpabautismo ka kasi kalooban ng Diyos din yan. Magpabautismo sa kanyang pangalan para sa pag-aalis ng kasalanan. Magpapatuloy pa rin tayo. Amen. No? Yun yung ililigtas ng Panginoon, nakahanda. No? Pero of course, hindi naman lahat ganun eh. Mayroong hindi makakasama talaga. Opo. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nakasama, wala ng kaligtasan. Ang pagliligtas ng Diyos nagtutuloy-tuloy hanggat wala pang paghuhukom, matagal pa yung paghuhukom ng Panginoon. No? May kaligtasan pa rin. Amen. Doon sa mga hindi nakasama, of course, magiging wise na yun sila. Once they were foolish, but this time around, dapat maging wise na sila. Diba? Ito na yung mga naiwan na alam nila ang mangyayari. Siyempre, alam nila yung mark of the beast, alam nila yung antichrist. So, ang gagawin na lang nila, magtatago sila. Opo. Pag nahuli man sila, kasi ito yung mga panahon na magulo na ang mundo. Punong-puno na ng kaguluhan. Isipin mo, wars, iba't ibang grupo. By the way, bagaman sinasabi ng karamihan na yung Antichrist is, he will cause all, small and great, to receive a mark in their right hand or in their forehead. No man might buy or sell, save he that has the mark. Yes, totoo yan. Pero hindi ibig sabihin lahat ng tao, panig ng mundo, magagawa niya yan. No? At least, there are at least 3 wars that the Antichrist will have to face. Ibig sabihin, maging yung Antikristo, may oposisyon din sa kanya. Hindi lahat masasakop niya. Magkakaroon nga siya ng gera eh. Yes po. We read, isahin pa rin natin yan, mga kapatid. He will face the king of the south, the king of the north. Marami pa siyang mga gerang kakaharapin. Kaya nga, hindi lahat is aabutan. Depende na lang kung
naiwan ka, yung bansa mo, yung gobyerno, kanino naka-align? Yung gobyerno, kanino naka-align? Pero mayroong pagliligtas pa rin ng Panginoon. No? Kaya nga, yung paano maliligtas dito, number one, huwag ka talaga magpapatatak. Do not receive the mark. Neither in the right hand, nor in your forehead. Huwag. Kasi kung tatanggapin mo daw yun, sabi ng Panginoon, para ka na rin uminom sa saro ng galit. Parang uminom ka na rin ng galit ng Diyos. No? So, ang gagawin mo, huwag kang magpapahuli. Magtago ka, mabundok ka talaga. Kasi gobyerno ito eh. Opo. Gagawin ito ng gobyerno, hindi pa pwedeng martial law kasi ang mga panito. May gera. Tapos nagbabagsakan yung mga asteroids, nagdidilim ang paligid, maraming kaguluhan. Kaya to maintain peace and order, gagawin naman ng gobyerno yan, di ba? Kagaya ng pandemic dati. Na kailangan, walang lalabas kung walang vaccine. Eto, ganoon din dito. No? Hindi ka makapag-negosyo talaga, buying and selling, wala. Tatago talaga. Maliban na lamang, meron kang, Opo, meron kang mark. Pero pag uminom, meron ka naman noon, wala na. Uminom ka na rin sa galit ng Diyos. So, ang gagawin mo, wag ka magpatatak. Punta ka sa bundok, kung saan mo, magtago ka talaga. No? At the same time, kung mahuli ka naman, huwag ka nga ayon. Magpapugot ka na lang talaga. Grabe. Ito yung mga taong mga nahuli, ito yung sinasabi kanina sa binasa natin, and I saw the souls of them that were beheaded. Dahil sa hindi sila nagpatatak. Okay, dahil hindi sila nagpatatak. Namatay sila. Pero, in the end, naghari naman yes, bubuhayan naman sila ng Panginoon. Amen. Doon naman sa mga hindi nahuli, 3 taon lang naman yan, kalahati, no? Nakatakas ka ang galing mo magtago, nakatakas ka, hindi ka nahuli ng mga pulis, hindi ka nahuli ng sundalo, kung ano man, ng gobyerno, o hindi ka natatakan. Nakatakas ka for 3.5 years. Kaya nga mayroong nakita si John, multitudes. Hindi ito mga namatay. Ito yung binago mo naman ng Panginoon. Okay? Mga tumanggap ito sa Panginoon na, alam mo yun, nandoon yung pananampalataya nila. Ito yung mga nakaligtas din. Meron ding maliligtas talaga. 3.5 years lang naman yan. Pag nakatakas ka doon, di good. Andito ka naman sa paghahari na ng ating Panginoon. At marami na ang maglilingkod sa Panginoon sa mga panahong yan. Kaya yung ating ang Panginoon may pag-agaw na gagawin doon sa mga mananampalataya sa atin. Hinihintay natin yon. And so, if you believe that the rapture will occur before the tribulation, tama yun. Kung naniniwala ka rin na dadaanan muna ng mga mananampalataya yung tribulation, yes, totoo rin yun kasi meron talaga na dadaan, mamamatay nga sila. No? Ang prayer natin is dito tayo sa una. Yes po. Hindi natin daanan yung mapanganib na mga panahong yan. But just in case, no? Hindi nakasama yung marami doon. Opo. Wag lang magpapatatak. Yes po. Yun ang gagawin. So, mayroong pag-agaw na gagawin ng and again, ulitin ko, yung pag-agaw na ito, resurrection na ito, is ang Panginoon nag-resurrect na. Yes po. After His resurrection, mayroong pang sumunod. After His resurrection, bodies of those Mga saints, sa grave. nag-resurrect sila. So, mayroon nang nangyari. Before pa sa atin, mayroon na. Amen. Yung mga binago, meron na. Si Enoch, Yes po. binago sila. Elijah. Yung iba pang mga examples na inangat sila, inagaw sila. Si John, pagamat bumalik siya, pero yung dalawang saksi, inagaw talaga sa come up here. Siguro yun yung maririnig nating boses na parang trompeta. No? Come up here. O, kung paano sasabihin yun. In the moment, in the twinkling of an eye, the last trump for the trumpet shall sound. And then, mga kabigo, yung pag-agaw mangyayari sa atin. So again, first set ng rapture, then ito yung sa susunod yung
mayroon pa rin pagliligtas ang Panginoon. Mayroon pa rin pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga, hindi tayo magaya, sinabi ko nito nung nakaraan, hindi magaya doon sa mga Hudyo na they were expecting for the coming of the Messiah as a conquering Messiah. Pero ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, hindi naman ganoon. Yes po. In fact, nang dumating siya, mayroon siyang binanggit, mga kapatid. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor and has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive. Okay? Haba-haba yan. And then, yung next verse, verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. And then, isinara ng Panginoon yung libro at sabi niya, this day is this scripture fulfilled. Yung lahat yon, to preach the gospel, and the last, to preach the acceptable year of the Lord. He closed the book. This day, this scripture is fulfilled. Amen. Pero alam mo ba, yung sinabi ng Panginoon dyan, it was a prophecy. Sinabi na yan sa lumang tipan. Oh, parang foreshadowing. Yes. Ang sabi ng lumang tipan, doon sa prophecy na yon, Isaiah chapter 61, no? Yung verse 2, to proclaim the year of the Lord, no? And the day of vengeance of our God. Dalawa pala yon. Yung una, to proclaim the acceptable year of the Lord. And then, nung binasa ng Panginoon yon, He closed the book. Amen. Sabi niya, this day, this scripture is fulfilled. Tapos na. Hindi niya binanggit yung susunod, yung Mangyayari. the day of vengeance. Okay. Hindi niya binanggit. Kasi yun yung kamangalawang pagbabalik niya. Yung una niyang pagdating dito, to preach the acceptable year. Yung ikalawa, yun yung vengeance. Oh, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Yun yung vengeance of the Lord. The day of vengeance. Kaya, hindi napansin ng mga Hudyo yun. Diba? Hanggang ngayon, they're still waiting for the Messiah, yung conquering Messiah. Hindi nila tinatanggap ang Panginoon, yung kanyang kamatayan. As a suffering Messiah, hindi nila nakita yun. No? Ang nakikita lang kasi nila, yung vengeance. The day of vengeance. Kahit nga yung mga apostoles, akala nila, yun na yung time nung ang Panginoon nabuhay muli. Sabi niya, Lord, will you at this time restore again the kingdom to Israel? So, ganun pa rin ang iniisip talaga nila. No? Pero di nila alam, tagal pa. Pero sa panahon natin, malapit na. Malapit na. This day of vengeance. No? This day. So, hindi man nila nakita yung Panginoon, dalawang pagbabalik niya. Parang ganun din ngayon. No? Mag-aagaw ang Panginoon, magliligtas ang Panginoon. Hindi lang isang beses. Amen. That's why we believe, mga kapatid ko, na Amen. mayroong pre-tribulation, Yes, po. may kukuha ng Panginoon, pero meron ding mga dadaan doon. Meron ding dadaan doon. Amen. Kaya, hopefully, hindi natin daanan yun. At mga tao, hindi nyo nadaanan yun. Dito tayo sa una. Ngayon, kung dadaanan natin yun, edi wag lang magpatatak. Huwag na magpatatak. So next, yung ating tatalagayin, yung pangyayari between these two. No? After yung initial rapture, yung kinuha na tayo ng Apo. Panginoon, what will Tapos- happen? Ito na yun yung mga pangyayari dyan. Okay. So, ayun, grabe. Anytime from now, parang nakaka-overwhelm pag nalaman mo na Yes. anytime from now po, pwede na siyang maganap. Pero ayun, maging handa lang po tayo. Ayun po yung parang pinaka-highlight. Maging handa po tayo. And ayun po, wag po natin kakalimutan na mabuti po ang Diyos. Ayun po. For now, siguro, ayun po, yung aabangan po natin next episode is yung mga events po sa between po nung Yes. yes po. Then, ayun po, pag may mga tanong pa po kayo or about sa topic, you can comment it down below na, or pwede nyo po kaming i-message po sa, kung mas gusto nyo po yung parang mas direct na ipaalam po sa amin yung mga questions nyo.
feel free po kami na sagutin po siya through this platform po. So, ayun po, goodbye po everyone. God bless.